Ayan. So, kamusta mga katropa? At welcome sa ating Tol. Anong latest? Number 11. Okay, so roundup mission, November. At di umano, ito na daw ang last month before the 6th anniversary. Pero hindi ko alam, So, I intend to stay with my first churi na December pa din ang anniversary. Ewan ko, hindi ko alam because some of my friends say it's December, some of my friends say it's November. Parang pansin ko kasi yung roundup, aabot siya ng November 20 eh. Yung exchange shop ata yun, o yung draw baga. Basta ganun, So, anyway, let's check it as we go through the updates, So, as usual, we will go to the notice. And we will start in the very beginning, but we will skip the not important matters. Yan. So, nadagdagan na uli yung mga pictures na pwede nating i-equip sa background, So, confirm na talaga si Madara Hashirama ang Sam this month. So, mali yung churi ko na si Jiraiya Tsunade or Naruto Sage Tsunade. Pero at least tama yung kay Jubi to, ha. Doon sa yun yung as my churi to, Yan. So, tapos nadagdagan yung nakita nyo na kanina sa simula pa lang, yung astig, gloomy na background, yung bago ikas yung Infinite Tsukuyomi. Yan. So, nadagdagan sila. And then, makikitandaan kung ikaw ay beginner, na nanonood nito, So, magbabago yung mga shinobing lalabas dun sa 6 stars guaranteed tickets summon, sa 31 of October, sabi dito, So, para lang ito sa mga beginner, So, kung di pa ka nakapag-summon dyan, you better decide kung after pa ba ng 31 December kayo, of October kayo, magsasamon. And then, ganun din yung mga items na available lang sa mga beginners, ayan. So, itong dalawang pack na yan, matatapos din daw ang bebenta nila niyang uri ng pack na yan sa 31 of October din, So, sa mga old players, wala naman tayo nito. So, and then, October 23, talo na tayo dito, event schedule. So, nakakita nyo ngayon ang mga event schedule natin. Yan, ito yung sinasabi ko mga katropa. Tingnan nyo. October Roundup Mission. Ang end daw ng October Roundup Mission ay 15th of November. So nakakapagtaka, bakit aabot siya ng 15th of November yung roundup? Ang tagal ata. So, dun lang ako napaisip na, baka nga tama yung tsuri ko, December pa talaga, Kung in the past years of NXB, kung ginagawa man nilang November yun, palagay ko, baka i-delay uli nila, Kung ganun man ang kaso, Pero kasi ako, ang kinalakhan ko talaga is December. Tapos ayan, ang SAM and all-out mission. Nakita niyo yung all-out mission hanggang 15 din ng November, So, kung anniversary na yan, bakit pa nila paaabutin doon? Kung anniversary na ng November. So, malay natin, sisimulan nila yung anniversary ng November 15. Pwede rin, Tapos, ang tapos nga ay January. So, ayan, ang mga shinobi na deployable, So, dito natin nalaman na talagang confirm na Madara Hashirama ang SAM, So, prepare them for the upcoming AOM dahil 200, sayang din yung 200 shinos. Kung may SSS mo yung grade mo doon. Okay. So, talo na tayo dito sa Naruto Birthday Summon. Yay! Happy birthday, Naruto. Yan. So, October 10 is the birthday of Naruto, At talaga naman, napakabait ni Bandai, So, he has been giving us freebies for 2 months straight, Thank you po, Bandai. Thank you. Yan. So, 1 daily free, 10 times summon. Bakit ito OP, mga katropa? Kasi 5 days lang ito nag-exist. So, hanggang, lang po ito, ha? Hanggang 15th of October. Take note, mga katropa. 5 araw lang po ito. Ayan po, nakikita ninyo. Tapos, doon sa 5 araw na yon, meron tayong 10 times summon every day, So, we can get 50 cards there. At, may medal yan, ha? Take note, may medal yan.
may medal po yan na binibigay, ano, na pwede mong i-exchange ng, asan yun? Ayan, pwede mo exchange ng LB. Imagine, 5 pulls, 10 times card. No? So, 50, no? So, guaranteed na makakakuha tayo dito ng 50 summoning medals, ano? So, ako, napaka-thankful ko dito. Thank you po, Banday, kasi finally, magkakaroon na din ako ng old LB ni Naruto The Final Showdown. Ano? Tagal-tagal kong pinapangarap ito. Ayaw talaga lumabas sa mga draw ko from time to time. And finally, yes, ano, after 5 days, makukuha ko na siya, no? So, kaya OP itong bagong banner na ito, no? Salamat po sa pa-birthday ninyo. Ang bait nyo po ngayong Banday, sana po magpatuloy. Ayan, no? So, lahat ng Naruto ay nandyan, ano? So, lahat na makikita na yung Naruto, kahit po yung Narutong botha, ano? So, mamaya, pagkatapos nito, tayo magdodraw sa banner na ito, no? So, tatry kong i-post everyday yung aking summon sa kanya with, do sa free, times 10 na yun, with reaction, ano? So, yung kapatid ko nga, nakakuha na ng EX ult doon, free yun, ha? Free. Thank you po. So, yun lang naman ang mga paalala. Ganun pa rin naman sa roundup banner, as always. Level 5 yung EX ult pag nakuha mo, tas ganun pa rin naman yung presyo, ano? So, hindi natin ano. So, ngayon, dadako naman tayo sa kit ni Jubito. Ano? May bago bang bagay-bagay sa kit ni Jubito? Ano? At short analysis tayo. Yan. Okay, so, ito na tayo, ano? Kay Jubito, actually, favorite ko siya. Pero, hindi ako makapag-draw agad-agad. Kasi, baka nga kasi, in case na November nga yung anniversary, ano? So, hino-hold ko yung Shinos ko. Although favorite ko si Mada at si Rame, kaya ang hirap mag-hold. Okay, so ano bang bago sa kit ni Jubito? Direct to the point na tayo ngayon. Hindi na natin isa-isahin dahil alam ko pinagbabasa nyo na yan at nakita nyo na din yung animation, ano? So, let's just discuss dahil tol, anong latest naman ito? Kung may latest ba sa buff niya or sa setup ng buff niya, ano? So, gusto ko lang i-highlight na yes, may bago sa kanya. May ini-introduce siyang bagong buff. And that is, saan po yun? Basahin natin. Increases damage according to number of temporary HP and CP recovery effects on the user. Yan po yung bago. Ano? So, let's discuss muna. Ano ba yung tutukoy na number of temporary HP and CP recovery effects? Ano? Ano yun, no? So, una, yung OG na buff na recovers HP, nandito din po yun, for a set period of time. So, isa yon sa tinutukoy niya na temporary buff effects ng HP at CP. Ano yung ikalawa? Ito po yun. And recovers the user's HP in proportion to their max HP. Take note, magkaiba po itong dalawang buff na ito. Hindi po siya same. Una ko siyang napansin kay Shishui. Kasi si Shishui ay wala nung HP for a set period of time, pero meron siya nung HP in proportion to their max HP. Ano po ba kakaiba niya? Yung recovers HP for a set period of time, yung po yung makikita nyong heart sa taas na icon pag po kayo lumalaban. Tapos, over time, nire-restore niya yung HP ninyo. Ngayon, ito namang recovers HP in proportion. Ano, ang napansin ko dito, walang heart na lalabas, mga katropa. Ano? Pero, each use of your jutsu na may buff na ganito, magre-restore sa ng certain amount. For example, ito ang hand thrust. Pag pinindot mo tong hand thrust, bilang matadagdagan instantly yung HP mo, no? So, kung 90,000, napansin ko kay Shishui, bigla siyang magiging 105? Something like that, 105K. Ano? Although, max na yung ano ko, no? So, parang at that time, na-discover ko siya, naliliitan ako, no? So, parang mas better pa rin yung HP for set period of time, no? So, CP naman, no? Sa CP, usual na natin nakikita yung recovers CP at for set period of time. So, parang HP for set period of time din yun po. Ano?
Tapos, meron din tayong buff tulad ng kay Naruto, The Final Showdown, na CP, pero parang yung katulad din ng concept ng HP proportion to their max HP. Ano? So, ito, okay. Yan, restores their CP by massive amount. Ano? So, yung pa yung isang type ng CP recovery. Ano? So, according dito sa new buff ni Jubito na increases damage according to the number of temporary HP and CP recovery effects, if si Jubito ay dadagdagan mo nung 4 na yon, ano? Recover CP for set period of time, restores CP instantly, tapos ito nga, yung self-buff niya, dito sa new 4-star niya, recovers HP for set period of time, and recovers the user's HP proportion to their max HP. Mas tataas ang attack ni Jubito. So, makikita na natin ngayon kung ano yung image na gustong ilabas ni Bandai sa new kit ni Jubito. Ano? So, syempre, attack type siya, kahinaan nila yon. Pero, to make up with that losses, ano, so, ang EX ult niya ay ginawa nilang revive again, ano, hindi nga lang per use ng EX ult, but rather, pag full bar na siya, ano, yan. And, dinagdagan nila ng HP regeneration buffs si Obito, ano, kasi, the more na meron siyang HP recovery buffs na nare-receive, the more din ang kanyang damage, ano. So, ito yung kakaiba sa kit ni Jubito na hindi ko nakita sa mga previous kit. Ano? Yung increases damage according to the number of temporary CP and HP. No? So, may bago siyang pauso. Ano? So, increases accuracy. By the way, itong 4-star jutsu niya. At, normal naman yung buffs nung iba pa niyang mga kit. Usual naman. Usual na EX ult, usual na LB, ano? So, ayan, may self-evasion siya sa LB, ano? So, huge yan pag level 8 na. Ayan, nakikita nyo, kasi yung large changes to huge. So, wala akong nakikitang nagdi-decrease siya ng evasion, ano? So, nagdi-decrease siya ng CP, pero hindi siya nagdi-decrease ng evasion. Ano? By the way, bukod sa increase accuracy, ito yung new LB din niya ay nagdi-decrease ng seal resistance. Ano? So, para siyang sila KLM Naruto, Hashirama, and Edo Itachi. Ano? Yon. So, yun yung mga buffs, recently released buffs na medyo new na meron siya. Ano? So, pero hindi ko nakita kung meron siyang evasion strip at invincibility, palay ko meron naman siya. Ano? Okay, makes invincible. Ayun nga, yung 4-star. How about the 4-star? Invincible din and immune to status effects. Ano? So, both ng kanyang jutsu ay nagbibigay ng invincibility. Okay, so with all of this, worth it ba mag-summon sa kanya? Alam nyo, ideally, since malapit na ang anniversary, I suggest wag muna mag-summon. No? Kasi it's better to summon on anniversary units if you are looking for good defenders. And literally, sure, good, better main in attack mission. Ano? Kasi, bakit kailangan mo mag-ipon ng maraming Shinos? Mababa ang drop rates sa anniversary banners. That's the reality. And, mahal siya. 500 Shinos per pool. Ano? So, the more na marami kang Shinos na reserve, the more na mas mataas yung chance mo na maka-full kit ka at mapatri mo yung iyong anniversary unit. Ano? So, ideally. Pero kung paborito mo naman si Jubito, tulad ko, talagang diehard fan ka niyan, so why not? Why not summon? Ano? Summon. And for me, in rating the kit of Jubito, palay ko, mid lang naman siya. Ano? Hindi naman sobrang OP ng mga buffs niya. Ano? Sabi ng mga kaibigan ko sa NXB community na kinabibilangan ko ay ang pangit daw ng AI niya sa defense, no? Merong instances na nag-i-stay lang siya at ini-spam niya yung basic attack, no? So, same problem pala siya kay Jubidara, ano? Yun lang ang problema, ano? So, nag-i-stack daw siya, pangit daw siya sa defense. And sa attack, ay palay ko naman,
with the sustaining HP sa kanya. Tapos, attack type pa siya, masakit siya, At, take note, full room pala, nakalimutan ko sabihin, full room, guaranteed full room yung EX ult niya, So, kahit isang kapumwesto, gigit na yan. Tapos, talagang sinakto niya yung Crimson Barrier. Grabe. Di tulad ng 4 Crimson Ray ni Minato. Dinaig talaga si Minato. Talagang siksik na siksik doon sa room. So, yun. Maganda naman siya, Pero hindi meta-breaking. So, hindi naman niya palagay ko naman, in my opinion, hindi naman niya naungusan agad yung final Valley units. So, mid lang siya, mid, in my opinion. So, as for now, theoretically, ito yung mga nakita kong bagay-bagay and my opinion, he's mid. So, yun lang mga katropa. Kita-kits sa ating summoning video ng free banner ni Naruto. So, yun lang, kita-kits mga katropa.